Paano daw sumepra ng chords ng isang kanta na hindi tumitingin sa mga chord chart? Pag hindi mo to alam mga master, makinig ka. Shoutout sa kamaster natin na nag-request ng video tutorial na to, at gusto ko rin na gawan ito ng video na simple lang at maintindihan nyo kung paano nga ba magsepra ng isang kanta as beginners. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sarili kong research, experience. Nasa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! Napakaraming mga beginners na nag-i-start pa lang tayo ng pagigitara is gusto na natin agad na tumugtog. Yung iba, finger style. Lahat naman tayo, pati naman ako doon, kasama rin doon eh. At walang mali doon. Kumbaga, naging redundant lang talaga. At siyempre, walang nagturo sa atin. Mahalagang malaman itong mga master na ang pinakamahalaga na pag-aralan is hindi yung plucking, hindi yung mamaster mo yung solo ng Sweet Child of Mine, hindi yung alam mo yung intro na magbalik. Ang pinakamahalaga is yung tinatawag na family of chords. Dahil marami sa atin mga beginners, alam na natin yung Sweet Child of Mine intro, magbalik, alam natin mag-plucking. Pero hindi natin alam ano yung mga family chords ng bawat key. Example, ano ba yung family chords ng F major? Or ano kaya yung family chords ng B flat? Yan, di ba? Kumbaga, doon na tayo agad nag-step sa sunod na step na hindi pa natin alam kung ano yung step na to. Yung step 1 na tinatawag as beginners. Ito yung pinakamagandang ilustrasyon mga master kung bakit nahirapan tayo magsepra ng isang kanta. First time natin natuto mag-chords is itong mga chords na to. G, D, yan, C, A minor, then later on nagkaroon na tayo ng E minor, meron na tayong B, ganon, then may nakita na naman tayong C sharp minor, hanggang aabot na ng sangkadaming mga chords yung ating sinasaulo. Yan. Ang tawag dito mga master is redundant na mga chords. Kumbaga hindi sila naaayon, watak-watak lang siya. Kumbaga ito sa utak natin, ito yung naka-store. Hindi siya nakatupi. Kumbaga sa damit, nilagay mo lang lahat, pinaghalo-halo mo na lahat dyan. Yung damit, short, pantalon, ganun. At pag meron ng kanta, ito, isang kanta, ang gagawin natin, bubuksan natin ito yung nasa drawer natin. At hahalungkatin natin dyan kung ano-anong ilalagay nating mga chords dyan para matugma natin. Kumbaga nalaman natin is 100 chords yung ating sinasaulo, i-apply na natin dito yung 100 chords para masapul lang natin ang iisang kanta. So hindi siya ganun mga master. Yun ang dahilan kung bakit nahihirapan tayo sumepra ng isang kanta. So ngayon aayusin na natin yan ngayon. Siyempre ihiwalay-hiwalay na natin yung mga chords. Merong tinatawag na family of chords. Napakadami ko ng tutorial nito mga master. Pero ito, para mas malinawan pa kayo kung bakit mahalaga ang family chords. Ito yung example ng family chords mga master. So sa family chords ng C, ganito na kasi natin titignan yan. So C, meron tayong D minor, E minor, F, G, A minor, at meron tayong B diminished. Yan. Yan yung kanyang mga chords na kabilang dito sa key na to, sa ating C major. Yan yung kanyang pamilya. Kasi meron yan silang relate. Lahat niyan, yung mga triads ng bawat isa dyan sa kanya is relate dito sa ating C na key. So pag i-memorize na natin yan, hindi na redundant. Kumbaga, ganito na yung mangyayari pag mag-memorize na tayo. Key of C, of course, alam na natin yung C, D minor, E minor, F, G, A minor, B diminished yan. Hindi na natin siya tatawagin na ganun.
Kasi malilito tayo kasi sa C bakit may F na chords, may G, ganun. Kumbaga malilito tayo doon. Kumbaga ilalagay na natin sila, ipipix na natin sila na sa key of C. Ito yung ating C, which is yung root natin. So meron tayong 1, tatawagin natin siyang 1. Then ito is 2, tatawagin natin 2. 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ganun. Key of C na meron siyang 7 mga chords. At hindi natin siya tatawagin sa pangalan na chords. Kasi malilito tayo kasi pag mag key of G tayo, G, A minor, B minor, C, O, di ba? Parang nakakalito kasi sa C na family chords, meron tayong G at also meron din tayong A minor at siyempre meron din tayong C. As beginners, nakakalito talaga siya. Kaya I suggest na gamitin nyo tong method na to para hindi kayo malito kung ano yung tinatawag na mga family of chords. So sa key of G, tatawagin na natin siyang G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ganun. Kumbaga, siyempre, intact na sa atin yan. Kumbaga, pag sa key of G, ito yung pagkakasunod. Key of D, ito yung pagkakasunod. Key of E, ito yung pagkakasunod. Key of F, ayan, ganyan, so on, so forth. Kumbaga, tatawagin na natin siya sa kanyang degree, number degree. Hindi na yung mismong chords, hindi na mismo yung chords. Para pagsisepra ka ng kanta, kahit saan ka dito sa key, kaya mo siyang makuha yung kanta, yung chords. Example, ito yung kanta na to, alam nyo na yan, magbalik. So kahit saan mo kukunin na key yan, kayang-kaya mo siyang gawin. Example, kukunin natin sa key of G. G meron tayong G, A minor, B minor, C, D, E minor, F sharp diminished. So yan is mga degree niya. Gagawin ko is, siyempre key of G natin kukunin to. So gagawin ko, iisa-isahin ko yung mga chords. Hanggang masapol ko yung mga chord progression. Kung paano yung chord progression nito. So, mag-try ako ng G, A minor. Wala nang dat. O, di ba? Malayo. Hindi siya dito sa A minor. So, A kes na siya. I-try natin G, B minor. Wala nang dating. O, di ba? Medyo off pa rin siya. So, wala siya doon. I-try natin G, C. Wala nang dati pa. Medyo off siya pero parang malapit na siya doon sa ating chords. O, try natin yung isa. G, D. Try natin ang G, D. So, wala nang dating. O, nasapul natin. So nakuha na natin yung G at D. So ngayon po-focus na naman tayo yung kasunod ng D. So meron na tayong G, D. So ang kasunod naman yung kukunin natin. So ganito na naman ang gagawin natin. Pwede tayong babalik sa A minor, B, C, ganon. So on so forth. Ganito lang gagawin natin. Try natin A minor. Wala nang dating pagtingin. Malayo. So try natin yung B minor. Wala nang dating pagtingin. Malayo rin. Try natin yung C. Wala nang dating pagtingin. Malayo din. So try natin yung E minor. Step na tayo sa E minor kasi siyempre di na tong sunod na to. So, ang gagawin na natin, G, D, try natin yung E minor, ilagay natin dito sa pangatlo. Wala nang dating pagtingin. Oh, E minor yung kanyang pangatlong chords. So,
Try natin yung pang-apat niya. Gagawin natin, ganun din yung gagawin natin. A minor, B minor, so on so forth. Doon lang tayo sa family. Wala nang dating pagtingin. Try ko A minor. Wala ba? Malayo. Try ko B minor doon. Wala nang dating pagtingin. Nawa na ba? Oh, malayo. Try natin yung C. Wala nang dating pagtingin. Sawa na ba? Sapul natin, C. So ito yung ating chords nang magbalik. E, D, E minor, C. At kung naalala nyo mga master, di ba sinabi ko, tandaan nyo yung kanyang degree. So paglalagyan na natin to ng numero dito sa taas, meron tayong 1, 2, 3, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yung kanyang chord progression is 1. Ito yung ating G, 1. D is 5. E minor is 6 at 4 yung ating C. So meron tayong chord progression na 1, 5, 6, 4. Magagamit natin yan pag ibahin natin yung key. Tignan natin sa magbalik, key of E. Kasi original chords niya key is key of E. Yung ating key of E, meron tayong E, F sharp minor, G sharp minor, A, B, C sharp minor at D diminished. So, yung kukunin natin dyan is 1, 5, 6, 4. So, 1 is E, yung 5 is B, yung 6 is C sharp minor, then 4 is A. So, ito yung mga chords na to, yung ating nakuha. Kumbaga, na-transpose natin yung kanina natin na sinepra. Try natin. Wala nang dating pagtingin, sawa na ba sa aking lambing? Diba? Napakadali na lang mga master. Magagamit mo siya sa pag-transpose. Ganito mag-aral pag mga baguhan pa lang tayo sa gitara. Kailangan natin aralin talaga yung pinaka-basic ng mga family chords. Hindi yung ganito. Yung redundant dyan na mga chords. Kahit abutin man yan ng 200 na mga chords na alam mo, pero hindi mo siya kayang magawa, ilagay dito sa iisang kanta, wala pa rin. Kumbaga babalik ka pa rin sa pinaka basic. Hindi paramihan ng chords, paayusan ng chords to. Kumbaga yung chords mo is hindi parang damit na tinambak mo lang sa isang lagayan. Kumbaga nandun na lahat. Ngayon ihiwalay-hiwalay mo na yan yung mga chords na yan. At yun yung tinatawag na family chords. Yun siya mga master. Kaya as beginners, aralin mo yung pinaka-basic family chords. Huwag yung finger style. Huwag yung mga adlib-adlib. Kasi yung mga adlib-adlib na yan, finger style, actually, dito rin yan bumasi sa tinatawag na family chords. So hanggang dito lang mga master sa ating tutorial ngayon mga master. Sana nagbigay ito ng ideya sa inyo mga master na matutunan nyo kung paano mag-start dito sa pagigitara. So huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig din sa gitara. Hanggang dito lang, this is Mark Music. God bless you all. Peace out.